kayo eh. O gobyerno to eh. Wala yung pinupolitika. Imaginein mo isa pang pamumulitika nila. Yung kay Bam Aquino. Si Bam Aquino daw, because of the tip kay Bam Aquino, the school were protected. Wow, pati ba naman yun? Ipupolitika ninyo? Ano to? Pasalamat tayo kay Bam Aquino? Okay, presidente na. Gawin nyo ng presidente yan. Tangina, ganyan naman kayo katanga eh. Oh, ganyang bagay lang. Gusto nyo nang gawin presidente? Wala talaga sa hulog. We really need revolution in our country. Revolution of mind revolution, not the bloody revolution. Mind revolution, character and values revolution. Kailangan talaga maayos eh. Sobrang political na tayo. Ultimong ganyang klaseng mga issue sa lipunan, pinupolitika. Ang cause na nga, kaya nagkakaroon ng violence sa Pilipinas is because of politics. Hindi nababantayan ng mga tao. Tapos pati ba naman yung solution, politics pa din. Ano kayo talaga ng wewe o wala talaga sa hulog tong mga tarantadong mga nasa gobyerno. Kaya na lang din hindi umaasenso yung bayan natin eh. Kaya sa totoo lang, hindi nga ako naniniwala na the Juvenile Act o the Juvenile Law, kahit pa matanggal yan ay masosolve ang problema. Yan po ay reaction na lang. But the real problem is drugs. That's the real culprit of all. Kaya nga, ito yung ito yung paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Duterte doon eh. Yung sa Davao, makakapaglakad ka, di ba? Hindi mababastos yung asawa mo, yung anak mo, mga babae. Kasi nga, walang adik. Diretso na natin. That's the real thing. Walang adik. Adik ang problema eh. Kaya yung mga yan, gumagawa ng mga crime, una, maybe because adik sila. Tama nung kanilang paghihit-hit o pagsasyabu. And maybe second, they need money to sustain the addiction. And we're in every addiction, pag yan para masustain yung addiction mo na yan, you have to pay money. You have to have money to buy. Kaya nagkakaroon ng crime. Diba? Alam mo mga kababayan, hindi lang naman po ito yung palpak na nga yung batas na sana po protekta sa mga Pilipino. Dahil ito sa lintik na pangilinan law na ito, nakaisang kagaguhan. Paano pa kaya itong droga na problema sa Pilipinas? Na yan talaga ang main cause. Solo flirt ko na naman. 你坐在这里。 Okay, thank you. 行李给您放后。 Okay, thank you. 我先走了。 Okay. Ayun na nga, going to Shanghai na tayo. May kasama tayo ngayong isang pasahero sa business class. So, hindi tayo masyado mag-iingay. Kahit gusto ko sanang mag-vlog. Kaya lang, muna tayo, silensyo ng konti. Ha? Mga kababayan. Anyway, pag-uusapan pa rin po natin patuloy yung mga issue sa lipunan. Kanina pinag-usapan natin yung kay Kiko, di ba? Ay ako, suggestion ko talaga, ayusin talaga natin ang pagboto natin sa mga senador, Kasi yung mga ganyan senador, wala talagang mangyayari sa bayan natin. Pabagsak lang talaga tayo pag may mga liberal tayong senador. Kailangan talaga sa Pilipinas, kamay na bakal, disiplinang maayos. Tayo lang talagang siguro sa Southeast Asia ang pinaka walang disiplina, walang kamay na bakal. Wala eh. Mga Pilipino, ang pattern nila, yung style ng Amerika eh. Tingnan nyo ngayon ng Amerika, compare mo sa mga Asian countries. Layo na. Layo na nilang pabagsak. Nandito pa rin po tayo sa tren. Matakbo tayo ng 300 to 315 km per hour. Alam nyo ba yung nangyari na yun? Bakit biglang umitim?
pumasok po yan sa bundok. Kita niyo yung bundok na yan. Yan. Tinatago siya ng tren dito sa China. At alam niyo pa paano nila ginagawa yan? Through their new technology. Yung technology na yon, hindi lang ho yung maganda at magaling, pero sobrang bilis. Kaya nga naalala ko yung sinabi ni Pastor sa amin nung bago po siya makulong. Nakausap niya yung China at sabi ng China sa kanya, madali lang yan sa Pilipinas dahil maliit lang ang Pilipinas. Kung buong China nga nagawa nila ng tren, yung Pilipinas pa kaya. Sabi niya, kayang-kaya daw yan. Yan, pumasok yan sa bundok. Kayang-kaya daw yung gawa ng paraan ng mabilisan na sa isang term ng isang presidente. Wag lang daw, ayan o, papasok. Ayun, pumasok sa bundok. Basta wag lang daw po politikahin at nanakawin ng pera, kayang-kaya magawa ng China yan. With a very, very minimal interest lang per annum. Sobrang liit lang daw. Ang problema, siyempre, ayaw ni Uncle Sam, ayaw tayo umasenso para control tayo nila at yung ating presidente na may utang na loob doon sa Amerika dahil sa ewan ko kung pinatawad ba yung mga utang nila o yung kanilang pera doon, ewan ko kung pinayagan ng i-withdraw. Basta importante, hawak tayo sa liig ni Uncle Sam. Kita niya, no? Puro bundok yan, no? Pero tinatagos lang ng tren. Lupit, di ba? Sabi nga ni Pastor sa amin, sinabi daw nung China na kayang-kayang gawin yan. Ang mabilis. Isang term lang. Pero wala Dahil putang ina, puro tayo korap. Wala mangyayari sa bayan natin. Yung mga government official natin, nuknukan ng mga korap, ninanakaw. Yung pera sana sa bill na pinagawa ni Pangulong Duterte. Yung subway, saan dinala? Sa bulsa. O kundi kaya dun sa ayuda, pang suhol sa boto. Grabe talaga, no? Kawawa talaga tayo. Kailangan talaga natin ng isang malupit na Pangulo. At hindi lang isang beses, dapat sunod-sunod yun. Hindi ako tayo magtitiwala sa mga piklaw at dilawan. Yan ang mga pinakakurap na mga tao. Ang lakas sumigaw niya ng ikulong na yung mga kurakot, pero pagdating sa pagdating po sa korupsyon, sila naman na nangunguna. Diba? Kasi mga double standard mga ulul. Andito na po tayo sa train station ngayon sa may Beijing. Nandito na tayo sa Beijing. Galing tayong Shanghai, di ba? Alam mo, pag-usapan natin ng bahagya yung kay Matibag. Ito kasi si Matibag talagang rin no? Ito yung kaklase mong kupal. Alam mo yung gano'n yung yung pag-uugali niya. Bakit? Kasi, imaginein mo yung mga kinaso niya dito kila Defensor, yung human trafficking, iyon po ay napakatindi, napakalalim na kaso. Alam mo yun yung human trafficking, hindi ho yun biro. Sabihin na natin merong nagaganap. Sabihin na natin hindi ko sinasabi, hindi ko pa po nakapunta doon sa sinasabi niyang KTV. Sabihin na natin may nagaganap talaga doon na prostitusyon. Pero hindi mo masasabing human trafficking yun. Kasi yung human trafficking, talagang pinilit mo, inano mo sila talaga, kinulong mo sila, ganun ang ginawa mo. Dito naman po, wala naman pong ganun pangyayari. As a matter of fact, kung meron man hindi ko sinasabi, ulitin ko, kung meron man prostitusyon doon, una-una hindi niya kasalanan yun. Kung sila man ang may-ari, although dinideny na nga ni Defensor na sila may-ari nung establishmento na nagre-rent yung KTV na yun, napakalayo Imagine mo, from human trafficking, from prostitution naging human trafficking, tapos yung KTV na hindi naman kanya, nagre-rent lang doon sa building niya, binitang sa kanya. So, kunwari lang yung McDonald's. Halimbawa lang, yung McDonald's, wag naman McDonald's, sige, o Jollibee, o kung ano mang fast food dyan, merong krimen na ginagawa sila sa loob. Halimbawa lang,
may krimen na ginagawa yung McDonald's o yung Jollibee o yung KFC dun sa loob ng kanilang ano, kasalanan ba ng entire SM halimbawa kung nandun yung McDonald's o yung Jollibee doon sa loob ng SM? Hindi po eh. 'Di ba? Hindi mo pwedeng masabing ganun. Tapos gagawin mo, palalalain mo pa yung kunwari may namatay lang, halimbawa lang may namatay doon sa pagkain, instead na yung homicide lang, ginawa mo talagang murder. Alam mo yun, isang kalokohan yung sinasabi ni Matibag na human trafficking kay Mike Defensor, which is really obvious na para patahimikin lang itong mga nagkikriticize sa government. Alam mo, kasi si Defensor, kung maaalala nyo, malaking factor yan nung panahon na kung saan napabagsak ang as far as I remember si Estrada yun eh. So siguro naisip nila na yun ang magiging dahilan o siya ang funder ng Marines na mga bodyguard ni Zaldico, kaya patutumbahin nila. Ibig sabihin, gigipitin nila as much as possible so that madidistract yung si Mike Defensor. Yun ho talaga ang dahilan nun. Didistract nila si Mike Defensor through cases para isipin nila na hindi makagalaw ng destabilization. Diba? So ayaw nila yun. Yun lang naman yun. Pero in reality mo po mga kababayan, napakalabo. Kaya nga yung ginagawa ng administrasyon na ito, naggaano sila ng pananakot sa mga feeling nila nagde-destabilize. 'Di ba? Ginawa na nila 'yan through the vloggers. Yung mga vloggers na lumalaban sa kanila, nakikriticize sa kanila tulad ng Banateros. Mantakin mo halos lahat pala kami kinasuhan na except yung isa, si Jay. Kaya pwede pakikasuhan na rin si Jay, ha? Wag naman ganun Banat Bay. Totoo po. So ibig pong sabihin, it is very very clear. This is all about politics. Yung ginagawa kay Mike Defensor ng NBI, director, yung filingerong director, nakita nyo ba yung interview niya? Talagang may tsapa pa siya, no? Ito lang, kasi alam mo mga kababayan, dati po, ako din po ay may kakilala na director. Hindi naman ganyan ang asal ng director eh. Professional ang director ng NBI. Siya talagang nakasuot pa siya ng tsapa. Alam mo yung parang, anong tawag mo doon? Yung power tripper na tao na nabigyan lang ng ID. Ay suot-suot na araw-araw. Parang ganun si Matib. Una-una, presko yun, suot-suot mo. Hindi na nga halos ginagamit ng mga yan masyado ng NBI, ginagamit na lang yan pagka may operasyon. Pero yung gagamitin mo dahil sa press code, may suot-suot ka na tsapa. Halata, alam mo yung mga ganyan tao, yan talaga mga weak. Remember these people in the house. Yung mga taong weak, yan po yung mayabang. Kasi ang taong meron talaga, yung talagang meron talagang kapangyarihan, alam niya, secure siya na siya ay talagang angat, taas. Hindi ho yan simple lang ho yan. Hindi ho yan mayabang, hindi ho yan yung magsusuot ng tsapa-tsapa. Parang tanga lang eh. Alam mo yung kaklase mong nerdo sa eskwelahan, 'di ba? Yung nerd, yung tapos naging class president, feeling siya na yung principal. Parang gano'n niya si Matibag eh. Naging director lang. Aba, akala mo kung sino. Hindi alam mo yun, siya lang, kung papansinin mo, siya lang ata sa kasaysayan ng ganyang kakupal na director ng NBI. Alam mo, hindi ako na diyan eh. Yung tapang yan, supot yan, sa totoo lang. Yung tunay na tapang, tanggalin mo yan tsapa mo. Tanggalin mo yung tsapa mo, tanggalin mo yung bodyguard mo, tanggalin mo yung mga taong nakapaligid sa'yo. Sige, magtapang-tapangan ka. Yun ang tunay na matapang. Yung lumulusob
sa mga, sabi mo na, operation, yung mga delikadong kaya alayo talaga ni Matibag dun sa mga totoong mga lumaban sa gera. 'Di ba? Yun ang matatapang. Yun talagang lumulusog sa gera, yung nakikipaglaban talaga sa mga terorista. Pero yung mga ganyan, patsa-patsapa. Kung wala ka lang bodyguard, sigurado ako, hindi ka makakalakad na maayos sa karsada. Yung tapang mo, wala. Hindi, totoo. Alam mo, nabalitaan ko nga yan doon sa isang, ingay naman itong isang to. Ganyan talaga sila eh. Kultura nila eh. Hindi, totoo lang ha. Subukan mong anuhin yan, paglakarin yan, manghuli ng mga totoong kriminal. Wala yan. Sigurado ako, pinagtatawanan niya ng mga lehitimong NBI agent eh. Yung talaga matatagal ng NBI. Natatawa sila dyan eh. Siguro inisip nila, sakyan na lang natin kasi inappoint to ng presidente. Wala tayong choice. Ganon talaga sa Pilipinas, politika. Di ba? Ganun eh. Ano masasabi mo kay Matibag? Tingnan na, may Pilipino dito eh. Dati Galing ano? Galing talaga. Sige, ulitin mo. dati napapanood ko lang siya sa movie, sa comedy. Nagulat ako na naging NBI director na siya. Yun lamang po. Sino ba ito? Naku, yari ka dyan. Sino yan? Yan ba yung ano? Yung masarap yung adobo. Yung masarap yung adobo. Yung may chocolate, Chocolate Hills? Oo, yun. Ang gulo talagang kausap itong Pilipino na to. Hindi, totoo, alam mo. Kaya, eto lang. Bantayan natin yan. Dapat tayo mag-ingay dyan. Suportahan natin yung mga ginigipit ng administrasyon na to. Kasi, dyan nakakakuha ng lakas ng loob at tapang ang mga ginigipit sa taong bayan. Tayong taong bayan ang maging weapon nitong mga ginigipit, iniipit at para bagang kasi alam mo ako, personal syempre tao din tayo. Makakasuhan tayo. Nakailang kaso ko na eh. Actually, mahigit 10 na siguro yung kaso ko. Although dismissed na, pero yung lakas ng loob, hinuhugot ko sa mga followers. Hinuhugot ko sa inyong mga banateros, sa inyong mga subscriber. Kaya dapat tayo, suportahan natin si Mike Defensor. Suportahan natin yan para patuloy na lumabang para sa atin. At ito yung mga bayani na kailangan nating suportahan. Okay? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta